Hi guys! So, welcome and welcome back to my channel. So, in this video ay magre-review tayo ng isang lending application again and titingnan natin kung ox ba sila or hindi guys. So, sa kanilang application guys ay napapuutang daw sila up to 20,000 pesos. And ang initial na pwede nating hiram sa kanila is 8,000 pesos. So, let's see guys kung talaga nga bang goods or bad. Before we go on, sa mga hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na hit ang bell button para ma-update sa upcoming videos and tutorials. Hi! Welcome and welcome back to my channel. So in this video is magre-review ulit tayo guys. And disclaimer muna, ang video ito ay hindi po sponsored and hindi po ito bayad. I'm just sharing guys kung ano ang akin nakita and ano ang akin experience sa isang lending application. So let's go. Alright, so ang ating i-review guys ay si Madali Loan guys. Sabi dito na si Madali Loan is powered by Quark Financing Corporation na meron silang 4.3 stars and 1K reviews. So marami-rami na yan guys. Sabi dito guys na initial na pwede nating makuha is up to 8,000 pesos and maximum credit line amount is 20,000 pesos. Ayan. So easy to approve, longer term to reloan, ayan, and get cash within 3 steps daw. Okay? So, let's check kung okay ba talaga sila. So, sabi dito sa kanilang about application, from 2,000 to 20,000 ang pwede nating ma-loan and payable in 120 days. Okay? So, pwede installment. Ayan, siguro. Pagbukas sa kanilang application, guys, is makikita natin dito SMS, login, location, ay kailangan na bigyan na din ng access sa kanila. And after which is mag-ask sila ng ating basic information, contact person, ID information, and withdrawal information. Ayan. So, si Madali Loan, guys, ay pagkakaalam ko is magkapatid sila ni Madalone. So, let's see kung mas maganda si Madali Loan kaysa kay Madalone. Alright? So, bibigyan natin sa kanilang ating basic information, contact person, ID information, withdrawal information. Ayan. And kitang-kita nyo naman sa screenshot guys na sa taas nito is 8,000 pesos. So, yun po ang initial na pwede nating mahiram sa kanila. Okay? Magre-require din sila ng ating phone number kasi nga sa phone number ay magbibigay sila ng OTP. Ayan. And then, ito na tayo sa basic information. So, my phone number, email address, marital status, children, educational level, income. Ayan. So, yun po ang basic information. And sa next page nito is occupation, loan up type, current address, length of residence, company name, loan purpose. Ayan, and after which is contact person. So, nangangailangan sila ng 5. Ayan, 5 na contact information or contact reference. Pag hindi tayo magbabayad sa kanila, itong mga contact person ang kanilang bubulabugin. So, after natin ibigay or maglagay ng mga contact references, guys, is Facebook username. So, kailangan daw nila ng ating Facebook account. Ayan. So, kung mag-ask sila ng ganyan ay medyo question mark na yan. Okay? So, next step, ayan, sa ating ID information. So, sa ID information, syempre, picturean natin ng ID. And then, ito yung mga ID na kailangan or pwede sa kanila. UMID ID, GSIS, SSS, PRC ID, passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voter's ID, and yung national ID po natin. Okay, after which is, ibigay natin nating first name, last name, ayan, gender, birthday, ayan. And pagkatapos nun guys is ang ating disbursement channel. So, ito yung mga pwede, ayan, GCash, GrabPay, PayMaya, bank transfer, Mluwilier. So, sa akin, lagi kong pinipili ang GCash kasi nga, madali siyang gamitin. Ayan, accessible kasi at dito lang po tayo sa bahay and hindi na tayo lalabas-labas pa para kunin ang ating pera. Ayan, so ito na nga ang ating initial or ating pwedeng makuha sa kanila as first timer. Ayan, your maximum credit limit is 3,000 pesos. So, ayan po yung screenshot guys. Ayan, 3,000 pesos. So, sabi din dito na 7 days repayment. Pero medyo nakakahilo kasi nga, sabi dito, loan term is 130 days. But then, yung loan term for first payment daw is 7 days. And sa 7 days, after 7 days natin na mahiram ang pera na 3,000 pesos, ay magiging 3,210. And after 130 days is 60 pesos.
So, asa ng hustisya, guys. Sa first payment pa lang is bayad na tayo. Sobra-sobra pa. So, ito na po, guys, ang computation. Ayan. So, sabi dito na amount received is 20 or 2,020. And then, charges and fees, sabi dito, or titignan na sa screenshot, ayan, 600 pesos. Evaluation fee daw yun. Account management fee is 3,000 or 300 pesos. Transfer fee, 80 pesos. First interest, 210 pesos. So, pansin nyo sa, dito sa pinakauna guys, yung babayaran natin after 7 days is 3,210. So, yung interest nito is 210 daw. So, ayon dito sa kanilang computation. And then, second interest is 60 pesos. Yun na po yung babayaran natin after 130 days. Ayan. And then, overdue charges is 150 pesos plus overdue fee of 90 pesos per day. So, yun guys, ang kanilang kaltas. So, nasin nyo guys mag-mathematics kung okay ba ang kanilang fee na ibabawas sa ating loanable amount. Ayan. So, after which guys, kung gusto nating makuha or kung gusto nating i-avail yung amount na ibibigay sa atin is tap lang natin yung confirm. So, yun guys, si Madali Loan, and I hope na nakita nyo kung paano yung computation nila. And nasa inyo guys kung try nyo siya, and nasa inyo naman guys kasi nga magkakaiba naman tayo ng experience guys. So, ito lang po ang aking experience and i-share ko lang po sa inyo guys. So, thank you for watching, and I hope na nakatulong to sa mga nagbabalak na mangutang sa kanila. So, ayan guys. So, I hope you enjoy the video. See you next time. Bye!